So let's pray. Pray muna tayo bago tayo mag-start sa preaching, no? Sa session number 4 na tayo, no? Let's pray. Father, we thank you, Lord, for this day. Sa mga youth na nandito, Panginoon, lalo mo silang pagpalain. Lord, matutunan nila, Panginoon, ang salita mo at ang iyong pagtawag, Lord, sa kanila. Ikaw, Lord, ang siyang humipo, tumawag, at higit sa lahat, Lord, magbigay ng puso na handang maglingkod sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord. Muli kami po'y nagpapasalamat sa iyo sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So, ayun, no? Nasa session 4 na tayo. O, bago tayo pumunta sa session 4, kamusta naman ang lahat sa mga kabataan na nandiyan dyan, na nakikinig, no? Patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. And, ayan, sa mga taga-Milisyon, kamusta kayo dyan? Sa mga taga-Batangas, dito sa Pulo, no? Grabe. We pray, and I pray also na lumago kayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. So, this is the word coming from the Lord. Session 4 na po tayo. Ang title natin ay Intimacy. So, ito. The word intimacy in the Greek word is ginosko. O, yan. O, tingnan nyo to ha. Andito, ginosko. So, ayan yung word niya. And what is the ginosko? Ginosko is the knowing Him more. So, ibig sabihin, kilala mo, no, hindi lang mo siya kilala, kundi talagang kilala. Parang ano yata yung word. But, yun, kilala. So bakit kailangan natin kilalanin ng Panginoon at bakit kailangan natin siyang isip? Kasi kung hindi natin makikilala ang Lord sa buhay natin, kung wala tayong intimacy sa Kanya, no? Hindi tayo lalago sa pananampalatayang tinanggap natin sa Kanya. 'Di ba? So, and especially as leaders, no? Tayo mga leaders ngayon, yan, sa ministry ka man, no, kasama ka man sa ministry, kailangan may sarili kang intimacy sa kay God, kay Lord, no? Bakit? Kasi intimacy is your relationship kay Jesus. So relationship siya. So ayun po. Kaya ayun, no, kaya lagi nating iisipin na the more na may intimate tayo kay Lord, the more din naman nakikipagrelasyon tayo sa Panginoon. So, it's spontaneous. Dapat yung ginagawa nating pagkilala sa Kanya. 'Di ba? So, but this is the session na kung saan is to empower you also. Tayong mga youth na nandito ngayon na nakikinig itong ating topic, no. This is the fire inside in you. Palabasin natin yung apoy sa inyong sarili sa paglilingkod sa Panginoon, no? Okay, sabay-sabay tayo sa Word of God. Sabi rito, 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Sabi diyan, do not be deceived. Bad company corrupts good morals. So napaka-importante nito, no? Sabi dito sa Word, sabi sa Corinthians, kapag mali ang mga taong sinasamahan mo, no? Magiging mali din yung ugali mo. At kapag ang mga matitinong tao ang kasama mo, magiging matino ka. Kapag matatalinong mga tao kasama mo, magiging matalino ka. So what is the point of the Bible? What God says in this word, no? Sinasabi na ng Panginoon dito na kapag sumasama ka sa masasama, alam mo na magiging masama yung pag-uugali mo. So, napaka-importante, no? Kaya sabi ni Lord, no, do not be deceived. No, wag kang ano ba tawag doon? Wag kang maloko. No, wag kang maloko. Do not be deceived. O wag ka na malindang ng demonyo, ni Satan. No, bakit? Kasi nagbubunga kasi ng bad company. So, parang ganito lang din yan. Nakakita na ba kayo ng isang tray ng kamatis? Di ba yung tray ng kamatis? Kapag yun, meron isang nabulok doon,
lahat ng kamatis na okay naman, magaganda, pag nilagay mo yung bulok, magiging bulok na lahat. So ganun yun, no? Katulad niyan, pag naglagay ka sa prutas, pag naglagay ka ng talagang fresh na bunga, no? Apple na lang, huwag na tayong lumayo, apple. Tapos ilagyan mong bulok na apple, pag dikitin mo yun, tignan mo mabubulok yung apple na bagong-bago. So, bakit? Kasi nakakahawa. Okay? Nakakahawa, kung sino man yung sinasamahan natin, yun yung magiging tayo. Natatandaan ko, I remember nung ako ay medyo ano pa sa buhay, talaga matigas ang ulo ko. Sabi sa akin lagi ng nanay ko, bagamat ako hindi umiinom ng alak, no? Dati, bata pa siguro, mga 13 years old, gano'n. Hindi ako umiinom, wala talagang bisyo as in. Sabi sa nanay ko, huwag ka sasama sa mga kabataan yan kasi maiiba yung ano mo. Sabi ko, hindi naman ako katulad nila, ganyan, sumasama lang ako kasi gusto ko maging kaibigan sila. Alam nyo, habang tumatagal, pasig ko yung sarili ko. Pare-pareho na pala kami. Kinain ko yung sinabi ko. So what is my point? My point is, piliin natin kung sino yung mga taong nakakasama natin sa journey natin. Ikaw mismo, piliin mo kung sino yung mga tao na alam mo na natutulong sa'yo at makakasama mo sa buhay. Whether ikaw ay down, whether ikaw ay may kakayahan, piliin mo yung mga tao na nandiyan lagi upang ikay maging mabuting tao. Okay? So, one of the part of kailangan natin matutunan na mas maintindihan natin, na piliin natin, no? Na kasama natin yung kapwa natin mga Christian kasi tayo, hindi tayo maliligaw nila. Okay? O, kaya, hindi ka maliligaw. Hindi ka maliligaw. Okay? Kapag kapwa mo Kristiyano mga kasama mo, hindi ka maliligaw. Kasi kasama natin si Jesus. Okay, now. Number 1, no, enter in the world, no? Find out what the activities, interests your family or friends. Leaders ka na ng church, no? O sa medisyon, di ba? Kunya, leaders ka na sa medisyon, leaders ka na sa Batangas, leaders ka na dito sa Maine. Dapat nagagamit na tayo ng Panginoon. And as a leaders or as a believers ni Jesus, not just for the leaders also, but to believers of Jesus Christ. Tayo kasi, mataas ng discernment natin. And find out what the activities in your family. Gusto mo bang masama mo ang parents mo, o kapatid mo, mga friends mo kay Lord? Hanapin mo kung saan sila masaya. Hanapin mo kung ano yung activities na dapat, na gusto nila. Hanapin mo yung activities ng iyong pamilya, activities ng yung mga kaibigan. No, participate or watch them, at least share and fun times bound together, and let them know that you enjoy being with them. Ask them about the dreams and their fears and their heartache. Learn to listen well as they talk about what is going on this world. So, napaka-importante, no? Ang isa kasing taong mananampalataya, hindi na kasi patungkol sa kanya yung buhay niya. Hindi talaga katunayan. Nakakilala tayo sa Panginoon. Ang patungkol ng buhay natin ngayon ay kay Jesus Christ na. And we need to share yung no, yung kasiyahan, yung kagalakan na nanggagaling sa Panginoon sa mundong ito. We need to share the love of Jesus for others. No, naniniwala kasi rin ako kapag ikaw ay merong intimacy o knowing more, 'di ba? Ginosko or intimacy. Intimacy is ginosko, knowing more, na kapag kilala mo si Jesus Christ, kusa sa puso at isipan mo, kusa sa bibig mo na lumalabas si Jesus Christ sa iyong buhay. Okay po? And as a leaders, no, as a believers ni Jesus,
dapat tayo, inaalam natin kung ano yung makabuluhang bagay, ano ba yung, ikaw, leaders ka na ng church, not just leaders, o kaya naman nasa deacons ka, elders ka ng church, dapat inaalam mo kung paano yung dreams, di ba? Yung fear, anong takot ng mga kamanggagawa mo, sa sila ng takot. It's time to be consistent din dun sa sa pakikipag-usap, no? Number 2, share personal stories and feelings. Okay, as a leaders ng church, dapat tayo ay alam ng ibang tao kung ano yung nararamdaman natin, alam ng ibang tao kung ano yung stories. Alam mo, madaling mag-evangelize kapag ang ina-evangelize mo yung sarili mong buhay, kung paano ka binago ng ating Panginoon. Sabi rito, when we share our personal stories, the different seasons, or our lives, adventures, failure, mistake, what we learn from this, and well, our hopes and dreams, the vulnerability, wala ko. Vulnerability and authentic allows others to feel greater intimacy with us. May tanong ako sa iyo mismo. Sa inyo, kailan ka huling nag-share ng stories mo sa parents mo? Or sa friends? Or relatives mo? Minsan tayo, dahil sa tagal, o kaya naman dahil sa tumatanda tayo, napansin mo rin ba na para bang yung bata kasi tayo, yung mga bata tayo, ang dali natin mag-share ng stories sa iba. Kung ano yun, ay nadapa ako kanina, mga ganong stories pa. Ay, alam mo, may nagawa ako, kumuha kami ng mangga, di ba? O kaya naman ay naglaro kami doon. Pero habang tumatagal tayo, ikaw din yun. Napansin mo ba? Parang hirap na magkwento ng stories mo sa buhay. Diba? Para bang kinikip na lang natin sa sarili natin yung mga stories natin. Ito man ay maganda o ito man ay pangit. Especially lalo na kung pag-emotion na usapan, diba? Para bang kinikip na lang natin yun. Bakit? Because of responsibilities. And sometimes, ang hirap na natin mag-share because of responsibilities. But, your stories and your feelings, gagamitin yan ni Lord para para mahayag si Jesus Christ sa buhay ng ibang tao. Kaya napakahalaga ng yung intimacy mo sa Panginoon. And ano pa? Lagi natin ding isipin, na yung failures natin at yung mistake natin sa buhay, parte yan ng pagkatao natin. Wala kang taong maririnig na hindi nagkamali. Lahat nagkakamali. So, share personal stories. Kung gusto mo magkaroon ng maraming makakilala kay Jesus Christ, mag-share ka ng stories mo kung paano ka binago ng ating Panginoon. And number 3, go on special dates. Family gatherings or weekends, birthdays, and the holidays are wonderful times to connect with family members. But one-on-one dates are also important. Take your spouse, children, grandparents, mom, and dad, or siblings out on individual dates. Ito kadalasan nangyayari. Ito pa. Tayo, believers, tayo leaders ng church, tayo mga ministry, nasa ministry, paano ba tayo nakakakuha ng mga unbelievers din sa labas? Diba dapat ginagawa natin even our resources, even our finances, dapat pinagagamit natin sa Panginoon. To connect our family. Na mailagay natin sila sa piling ng Diyos. Gusto mo ba yung nanay mo?
yung tatay mo, di ba, yung pamilya mo, lahat kayo naglilingkod sa Panginoon, kapatid. Ayun ang pinakamasarap na mangyari sa buhay ng isang Kristiyano, na lahat tayo ay naglilingkod sa Panginoon at sinusunod natin ang kalooban ng ating Diyos. No? No? Kaya napaka-importante rin no, malaman natin, no, go on special dates, no? Wag naman maging harang yung kumbaga yung pagmamahal mo sa ibang tao para lang ma-share yung pag-ibig ng Diyos. Ito minsan kadalasan din, no? Minsan sa sobrang pagiging seryoso natin, huwag niyo maliit itong sasabihin ko ha. Minsan sa sobrang pagiging seryoso natin, no, sa buhay, nakakalimutan na natin na kailangan natin bumalik sa basic needs natin at basic na ginagawa natin. Na na mahalin natin yung pamilya natin, mahalin natin yung magulang natin, mahalin natin kung sino man yung kasama natin sa journey ng buhay natin, yung mga kapatid natin, dapat mahalin natin sila. Yung relatives natin, dapat mahalin natin sila. Bakit? Kasi doon makikita na ikaw ay pananampalataya ng ating Panginoon. No? And it's time to share the gospel. It's time to share the good news of the gospel that Jesus Christ died on the cross and rose again, no, at siya ay kapiling na ng ating Amang nasa langit. And the second coming, siya ay babalik at tayo ay kanyang kukunin, no? At makakapiling natin siya habang buhay at walang hanggang buhay, no? Kung ano special dates, wag nating alam nyo, sa mga kabataan ngayon, no, ang aking alam nyo, ang dami ko nakikita. Sabi sa pag-aaral, 70% ng mga kabataan ngayon ay wala nang maayos na communication sa kanilang mga parents. So be alarmed ha. Kaya yung lagi mong yung lagi kang lagi ka lang nasa kwarto. Tapos kapag may mga special occasion, ayaw mong lumabas. Di ba? Nahihiya ka. O kaya naman ayaw mong makipag-fellowship sa ibang tao. So, wag mong wag laging ganon. Kasi bakit? Tinuturuan mo yung sarili mo mag-isolate na hindi naman dapat. Okay? Kaya napaka-importante ng intimacy, sabi ng Word of God, di ba? Kapag tayo daw ay nananalangin, anong gagawin? Tayo ay pumunta sa ating kwarto at tayo ay manalangin ng taos-puso na ang Diyos Ama lang ang nakakarinig sa atin. Ginosko, knowing Him more, no? Alam nyo, sa mundong ito rin, no, napakaikli lang ng buhay. Kaya, wag puro galit, sama ng loob. O kaya naman ay hindi natin pansinin yung ating mga mahal sa buhay. Maikli lang ang mundo, maikli lang ang buhay. Kaya i-appreciate natin lahat ng mga bagay na ginagawa natin sa mundong ito. Dahil after netong buhay na to, dahil lang pupuntahan ng tao, heaven or hell. Pag kilala mo si Jesus Christ, lahat naman tayo nakakilala sa Panginoon, makakapiling tayo ng ating Amang nasa langit doon sa langit. Okay? So, individual dates, okay? Pagka medyo masama ang ng pamilya or kaya naman may pera ka, may resources ka, okay ang iyong pamumuhay, it's time to date your family. Ikaw, kailan ba yung huling binigyan mo ng bulaklak ang nanay mo? O, hindi yung hindi yung klase ha. Ako ngayon, nagbibigay ka ng bulaklak, okay lang naman yun. Do not use the evangelism to evangeligaw, ha? Huwag mong gagawin yan. No, dapat tama yung puso mo na kapag ikaw ay nag-evangelize, hindi ka nag-evangeligaw. O kaya naman, discarte sheep, di ba? Parang hindi na discipleship, no? Nagdi-discarte na lang sa babae. O kaya naman sa lalaki. So wag pong ganon, okay? We need to know God loves and paano siya magmahal sa atin, no? And number 4, do things together, vacation, sport, hobbies, eating, etc.
Pag leaders ka na at may hawak ka ng mga group, cell group, di ba? Sa mga Bible study, o youth ka, tapos leaders ka na ng church, deacons ka na, o kaya naman nasa ministry ka na, pag lumahawa ka na, nag-handle ka na ng tao, no, ano gawin mo? Dapat sila ay minsan din nilalabas mo. Okay, nililibre mo. O, madamot ka ba? Hindi naman. Oh, praise God. Hindi naman. So, vacation, di ba? Pag may mga pagkakataon, no? Bakasyon. No? Kaya, konti na lang talaga, babakasyon na rin ako. Sport, no? Kung magaling ka sa yung skills mo, mag-basketball, di sports. Magaling ka sa instrument, gamitin mo yan. I-share mo sa iba, mga believers. Di ba? Ano ba yung hobbies mo? Ano ba yung ginagawa mo? Ako, ang hobbies ko, eating ministry. Lagi kami kumakain. Pag may bagong restaurant, may bagong kainan, pupunta talaga kami doon. Siguro lahat naman tayo, no? Oh, kilala, yung iba dito, kilala na ako eh. Na ang aking ministry is eating ministry. Hindi sports, hindi vacation, hindi... Sarap kaya eating ministry. Oo, parang nagugutom tuloy ako. So, there are some ways to enjoy connecting with one another. Okay, kapag may pera, may finances ka naman, kahit alam mo yun, tuhog-tuhog lang ng fishbowl, kikyam lang sa labas, ang importante nape-fellowship mo yung kapwa mo believers. Amen! Hallelujah! Go on vacation together, no? Kapag ka medyo angat-angat sa buhay, punta kayo ng ng somewhere, di ba? Na makakapag-band kayo ng Bible studies mo. Amen? So, yun lang, magastos or kaya naman. Pero okay lang yun. Bakit? The Lord will provide. Amen? So, kaya gano'n kapatid, hindi lang ito patungkol sa church. Ito din ay patungkol sa fellowship at relationship mo sa mga ina-handle mo pagdating ng panahon. Ayaw mo ba yun, di ba? Una, dalawa lang yung bina-Bible study mo. Tapos yung dalawang yun, kaya siya makapag-connect ng mas marami. So dumadami kayo ngayon. Ang saya nun. Di ba? Hindi na lang ikaw yung mananampalataya, hindi na lang ikaw yung winawagayuway mo yung kamay mo at nagpupuri ka sa Panginoon. Dumadami kayo. So yun po, no? Ano pa? Number 5, pray and study the Bible together. Amen. Ayan, wag nating aalisin sa mga nag-handle ng mga Bible studies, no? Or kaya naman ay leaders, no? Wag mong aalisin yung pray and study of the Bible. No, laging kasama sila. Bakit? Praying together help us know the hearts and concern of each other. Napaka-importante natin ding malaman na kung bakit tayo nananalangin at kung bakit tayo nagbabasa ng Biblia upang maunawaan natin kung sino ang Diyos sa ating buhay. And ano pa, concern each other, no? Napaka-importante nito, no? Sir, kaya yung nagba-Bible study kayo after ng Bible study, kainan. Di ba? Parang ayun na yung pinaka-bond nyo. Di ba? And ano pa? And kapag may Bible study kasi, ano nangyayari? Discussing, no? Discuss the message. Or kaya naman, discuss yung Sunday preaching ni Pastor. So, ang ganda ng preaching ni Pastor. Pag tinanong anong title, ayun, hindi alam ang title. Sabihin, nakinig daw siya. Pero ang totoo, hindi talaga. Bakit? Kasi nga, title lang, hindi pa alam eh. Alam mo, dami kong ganyan experience eh. Pero ang alam nyo, nakakatawa sa Panginoon. Kasi madami silang napupulot sa aral na binigay ng Diyos every Sunday. And I believe, one of this day, no, baka you are a part of preaching ministry. Hindi natin alam, di ba? Ngayon, ganito ka pa lang, malay mo, gumanito ka na, mas malaki ka na, di ba? Mas maganda. So, pag malaki ka na, busog na kaalaman mo sa Panginoon, at talaga naman, pinamumuhay mo ang salita ng Diyos, and it's time to level up and elevate your faith in God.
So, turn sharing insight, no? Ano ba yung mga insight? Dapat napaka-importante yan sa mga nag-handle ng Bible studies, no? Ano? Yung sharing the insight. Oh, ano ba yung ano yung sinasabi ng Word of God? Ano yung sinasabi ng salita ng Diyos? Ano yung pagkakaunawa mo diyan? Sinasabi ng Panginoon sa iyo, no? Ayun po, no? And also after the inside the passage, sharing the passage, huwag natin kakalimutan lagi application. Ayan, sige nga, sabay-sabay nga tayo. Application. Bakit? Kasi, there is no nonsense. Kahit ano pang aral natin ng Biblia, kundi naman natin to sinasagawa at sinasapuso. Di ba parang wala rin din naman? Parang ka lang nagbasa ng comics. Kaya nga napaka-importante ng Word of God sa buhay natin para mabago yung ating buhay. So, ayun. Number 6. Do ministry together. Ayan, kapag medyo naturuan mo na sila ng Bible study, lumago na sila sa Panginoon, talaga naman nagagamit na rin sila ni Lord, no? Maging kasama mo lagi sila sa ministry. Amen? Teaching, caring for, and helping others. Together bound as close to one another. We share in each other's joy as witness lives transformed by the power of God. So, do ministry together. Magkakasama kayo sa ministry. Diba? Number 7. Restore broken relationship. No, kunyari, may nagkaroon ng problema, something ganyan. It's time to restore. Diba? Huwag kang aalis ng church. Huwag kang aalis sa kung saan-saan, saan pupunta, huwag ganon. It's time to restore your relationship to others. Diba, lahat naman tayo nasasaktan. Pero lagi nating ipamuhay because of this is the intimacy with the Lord. No, meron tayong pang-unawa sa salita niya. No? Reconciling the relationship is priority to God. And utmost importance to effectively lead them to Jesus. This is so serious that the Lord commands us to this relationship first before presenting ourselves before Him. Kaya kapag may kagalit tayo, o sa Bible study mo minsan nangyayari ito. O kaya naman sa mga kapwa mo mananampalataya, di ba? Minsan nagkakasamaan ng loob, minsan naman is hindi nagkakaunawaan, no, sa mga bagay-bagay. Maliit man o malaki, di ba? Hindi, ganoon naman talaga siguro. But, lagi nating iisipin, lagi dapat reconciliation. Dapat nare-reconcile lahat ng bagay. Restoration. Okay? Okay, huwag mong alisin sa puso mo ha. Yung word na reconciliation, na lagi dapat tayo na tayo lagi yung nag-i-initiate to reconcile. Or kung ikaw nag-handle ka ng Bible studies, leadership, no, dapat anong nangyayari? Ikaw dapat ang nagiging source to reconcile para sa mga tao ito. Amen. So, ayun yung it's as a family member to other question, how can improve, how I hurt or disappointed. Ayan, isa pa to. 'Di ba sa pamilya katulad sa church, 'di ba? Dapat minsan nagsasabi rin tayo na naka-disappoint ba ako sa iyo, nasaktan ba kita? Hindi yung kapag galit siya, kailangan galit ka na rin. Hindi po ganoon. Ang totoong mananampalataya ni Kristo, kahit na feeling niya is para bang siya yung nadehado, feeling niya ay para bang agrabyado siya, still kaya niya pa rin magpatawad. Bakit? Like kung sinasabi nga, ang unang nagpapatawad ay siyang lumalaya. Di ba? Sarap sa feeling, no? Kapag wala kang sama ng loob, meron kang peace of mind. Di ba? As a family member, sa other 3 question, no? Ano ba yung kailangan kong i-improve? No? Ano ba yung kailangan kong, ano ba yung nakakapanakit na salita ko? Nakaka-disappoint ba ako sa inyo? No? Dapat lagi tayong humingi ng tawad din sa ibang tao. Amen.
kaya mo nang patawarin yan. Kaya mo na ba? O, yung youth ngayon dyan na nakikinig ngayon dyan, nakakapagpatawad ka na ba? Nagawa mo na ba yung pagpapatawad? Because forgiveness is a chain. So, isa itong tali sa atin kung bakit di rin tayo lumalago sa piling ng Diyos. No, because ayaw ni Lord na hindi tayo nagpapatawad. Imagine this naman, tingnan mo rin naman, kung si Lord nga pinatawad niya ang 1,000, no, na lahat ng sumamba sa Kanya, sa Panginoong Jesucristo. Tayo pa kaya na nakakilala na sa Panginoon, hindi pa ba tayo magpapatawad? No, it's time to reconcile. Kaya we need to know ano ba yung intimacy natin sa Panginoon, no? Lagi mong ibigay kay Lord kung ano yung pinaka the best at pinaka gusto mo para sa ministry mo, 'di ba? Pinaka the best para dun sa leadership na binigay sa iyo ni Lord. Ano ba yung pinaka the best para sa Panginoon? And knowing more, 'di ba? Mas kilala mo. And I want to tell you the story, little ano lang naman din. Do you remember Maria Bethany? No, na kung saan ay mas pinili ni Maria nung nakita niyo si Jesus parating, dalawa sila ni Martha. Tapos yung pumasok si Jesus dun sa bahay ni nung dalawang magkapatid na si Martha at si Maria. Ang unang ginawa ni Maria is pumunta siya sa harapan ni Jesus at nakinig siya ng salita ng ating Panginoong Jesucristo. At si Martha naman ay aligaga sa mga kanyang ginagawa. Wala namang masama doon sa ginagawa ni Martha. Di ba? Walang masama doon. But, may nakalimutan si Martha na unang ginawa ni Maria. No, ang ginawa ni Maria, sumupo siya sa harapan ni Jesus, nakinig siya sa salita ng Panginoon, nabusog siya sa espiritual, no? Tapos si Martha, naging aligaga siya. What is the difference? Tignan niyo yung difference ng isang tao na laging nakikinig sa salita ng Diyos at isang tao na mas inuuna niya o pinaprior niya kung ano yung pangangailangan ng mga tao na nasa paligid niya. Okay? Kaya dapat natin laging unawain na ang priority natin lagi si Lord. Lagi tayo nagbabasa ng Bible, lagi tayo nakikinig sa Kanyang salita, lagi tayong nananalangin sa Kanya, lagi natin siyang hinahanap sa buhay natin. Kaya nga din sabi sa salita ng Diyos na ang mga kabataan daw ay parang isang agila na hindi sila mapapagod kahit kailan at bibigyan sila ng lakas, no, upang sila ay magpahayag pa ng salita ng Panginoon. Just imagine this, napakalaga kay Lord yung mga youth. Ikaw mismo mahalaga ka sa Panginoon eh. Kaya nga maging wise tayo sa paggamit ng energy natin, tayong mga youth. Sinama ko yung sarili ko. Ayan, kaya maging wise ka sa paggamit ng energy mo, kung saan mo lalagay, at maging wise ka sa oras na binigay sa atin ng Panginoon. So, yun lamang, knowing more, intimacy with God, all praises and honor to the Lord. And God bless everyone. Shalom, 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 shalom. Ayan, praise God.